sagot sa mga maling paratang sa mga sulat ni Ellen White. At meron pong dalawang paksa po dyan. Yung pong the old Jerusalem never be rebuilt. At saka yung pangalawa ay yung amalgamation. At ngayon, ating ibabase po yung ating pagtalakay dito po sa video kung saan sinare po natin sa atin Brother Ariel Tabo-Tabo. Yan po. Sabi niya, Brother Johnson, ay natalakay niyo na ba ito? Sabi ko sa kanya, matagal na. Bata pa ako ay sinasagot na ito. Kaya lang, naghanap ako ng video sa YouTube na mayroon tayong sagot na video clip tungkol dito. Wala akong nakita. Kasi ganun po ako Pag mayroon mang request sa akin, si-search muna ako. Baka mayroon akong mga kapwa layman na natalakay na, hindi ko na tatalakayin. Unfortunately ay wala akong nakita. Kaya akin pong pinagpasyahan na ito po ay talakayin ngayon. So, pakinggan po natin. Ito po ang maririnig natin sa video. It's a matter of historical record that the following prophecies of Ellen G. White did not come true as she foretold. Then I was pointed to some who are in the great error of believing that it is their duty to go to Old Jerusalem and think that they have work to do there before the Lord comes. I saw that Satan had greatly deceived some in this thing. I also saw that Old Jerusalem never would be built up. I also saw that Old Jerusalem never would be built up. Ayan. The exact opposite of Ellen White's prediction has happened. Old Jerusalem has been greatly built up in the years since 1948 when Israel became a nation. She was absolutely wrong. She was absolutely wrong. She was absolutely wrong. Ayan. Yun ang kanyang judgment. She was absolutely wrong. So patutunayan ngayon natin sino yung wrong. Sino yung absolutely wrong. Para sa kalaman ng mga taga-subaybay po natin, ito pong video na inyong napakanood ay gawa po ito ng Jeremiah film. Pinamangatan po nila itong Spirit Behind the Church. At kung inyo pong, kung kayo po ay marunong mag-search at masipag sa pagsusuri, ay mababasa po ninyong matagal ng panahon na ito ay sinagot ng Adventist. Yun nga lang ay article, hindi po siya video sa mga Pilipino. Pero meron din mga video ang General Conference or ilang individual na mga theologian ng Adventist na sumagot ho dito. Ano po? Sa buong video. Mahaba po ito. Kaya magkarugtong itong video, itong dalawang paksa na ating tatalakayan ngayon doon sa video na yon. Ngayon, para po doon sa mga kapatid natin na nadidismaya, naku, bakit ganito? Palpak Sabi ba naman ni Ellen White the old Jerusalem never be built up. Pinakita yung Jerusalem at mayroon man talagang bansa ng Jerusalem ngayon. Di palpak. Kaya yung ibang mga kapatid, dismayado. Paano kaya ito? Bulaan ba talaga si Ellen White? Tingnan natin. Kaya nga, sino ang bulaan? At doon na rin po ating bilang payo na rin doon sa mga ngahoy. Meron po itong mga ngahoy. Ang ibig sabihin ng mga ngahoy, ito yung mga sikta ngayon na pinulot-pulot yung mga video. Tulad yun, nag-share, nilagyan ng caption sa gilid. Yung pagiging bulaan ni Ellen White. Yun po yung nangahoy. Hindi mo man lang pinag-aralan mabuti, kinuha yung isang video na wala nang ginawa kundi maninira. Mga dating Adventist po yung mga yon. Mga former Adventist members po yung mga yon. At nang umalis, siyempre, ano na bang karamihan di ba sa mga umaalis? Yung iniiwanan ay binabanatan. Tulad ng ibang mga sekta ngayon, si Brother Willie Santiago ay hindi man tinitigilan si Brother Eli. Ano mo? Di ba? Yan, si Brother Ronald, ewan ko, buti nga na mahinimik na ng konti. Ay hindi man tinigilan, matagal na binabanatan yung Adventist. Natural yun, mga kapatid at mga kaibigan. At ang hindi lang lahat ay tama, ay siyempre, meron po diyang ilan na
hindi naman objective ang kanila pong pagtuligsa, kundi subjective po siya. So, yung pong gumawa ng video, yung Jeremiah film, ay fabricated at talaga namang intentional para siraan ang Adventist, which is kinahoy naman ng mga ngahoy. At isa ditong nangahoy dito ay yung ang dating daan. So, patungkol dito sa false prophecy daw ni Ellen White, mga kapatid, ay kumakalat ito sa internet, no? Ngayon, ay ito pong mga sumagot. Isa sa sumagot po sa atin dito ay itong isang aklat na tinatawag na response to the video. Yan, yung video na tinutukoy ay ang The Spirit Behind the Church or Seventh Adventist, The Spirit Behind the Church. Ang author po nito ay si Bob Pickel. Answers to questions raised by Mark Martin and Sidney Cleveland and Dale Ratzlaff, The White Lie, and others. Yan po yung mga banat sa Adventist. Sinagot po ni Bob Pickel. Kaya mayroon dito sa bandang huli, discern fact from fiction. Ibig sabihin ay yung sinasabi po nila na yung mga aral ng Adventist ay fiction, minsan ay nakalagay pa ron sa kanilang website ay feeble, ay meron po tayong mga authority na mga sumagot niyan. Ang isa pa po ay nasumagot sa akusasyon na yan at paninira na yan ay ito pong dating assistant book editor ng Review and Herald Publishing Association. Yung pong title, The Gathering of Israel, A Historical Study of Early Writings, pages 74 to 76. Ang sumulat po nito at nag-research at pinag-aralan yung buong konteksto po nito ay si Julia Neuffer. Ang ibig po sabihin, itong assistant book editor po natin ay talagang nagsunog ng kilay, pinag-aralan mabuti kung ano talaga ang konteksto ng page 74 to 76 ng early writings kung saan napapaloob doon yung sinasabi ni Ellen White na the old Jerusalem never be built up. Ano? Yung sinasabi lang false prophecy. So, ito po yung mga sumagot dito. Yung mga napansin ko ay doon sa video kanina, iwan ko kung napansin din po ninyo yon, ay merong tawa, may sound, di ba? Merong nabasag. At yun po ay, siyempre, kasama ho doon yung pangungutya. Mga kapatid at mga kaibigan, kami ho dito sa aming programa, ay pagka kami po ay nagtalakay, ay tinitsak po namin na yung aming dokonin ay may pagbabasihan o kaya naman ay talagang yun ang paniniwala ng aming tipong tinatalakay. Hindi po kami kumukuha. Alam nyo, meron po ako ditong buong kompleto ng yung sinulat ng dating membro ng ang dating daan. Kompleto po ako doon, yung paninira ng yung ginawang aklat. Pero tingnan nyo, hindi ko ginamit kasi galing sa kalaban yon. Bagaman marami po doon ang totoo, pero hindi ko po talaga, ayaw ko maging bias. Siguro darating yung time na gagamitin ko rin, pero kailangan ko mapatunayan muna na talagang ang aking pagkukuhanan ng resource, ng source na yon ay mapagkakatiwalaan at hindi fabricated at gawa-gawa lang. Ang pagkaalam natin or impormasyon na ating nalaman ngayon is yung sino ang gumawa nitong video na yon. Ngayon, pag-aralan po natin ano ba yung historical background ng early writings, particular sa chapter 74 to 76. Ayon po, gagamitin ko po ang maghahalong marami po kasi yung gumawa pang sagot nito, no? Meron pong kay FD Nicole, wala pa po dito.
Pero paghalo-haluin po natin yung sagot natin doon. Yung pong Ellen G. White and their critics ni Nicole, yan po ay gagamitin din po natin dahil nga dalawang paksa nga po itong ating pag-uusapan. Ano bang issue sa page na ito? Bakit sinabi ang gano'n ni Ellen White? So, yung question sa atin ay, what kind of building up did she mean? And was she mistaken? Ano? Anong pagtatayo ba yung tinutukoy niya? At siya ba ay talagang nagkamali? Sino po ba ang o kaya ay ang nagkamali ho dito yung gumawa ng video at saka yung nangahoy, yung mga ngahoy. So titingnan natin mga kapatid, kailangan ay maging maingat po tayo kasi anumang bagay na ikakalat natin na may intensyon tayo para siraan ng isang samahan, na kaya nga ang aking topic minsan dito palagi ay yung pagtutuwid lang, hindi panunuligsa talaga. Iaayos lang natin. Ito ay kasama doon sa ating pagtutuwid. Kasi kapag nag-share po tayo ng maling impormasyon, yan pananagutan ho natin yan sa Diyos. Mayroong babala sa atin na kailangan mag-ingat tayo at huwag tayong padaya. Ang sabi po sa unang Juan 3:7, Brother Leo? Mumuntikong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Iyan. So, kailangan ho natin ang maingat na pagsusuri dito at mag-ingat tayo na huwag tayong madaya. Kaya nga sa mga nagsasalita at nagsishare din, nagpo-program, kailangan ay mag-ingat din dahil may pananagutan din po yung mandaraya. At kawawa naman yung madadaya. Ngayon ituloy natin yung pag-aaral sa konteksto ng early writings. Ano po ang sabi po rito? Sabi dyan, this sentence appears in early writings in a chapter pages 74 to 76, entitled The Gathering Time, combined from two visions and some additional lines. So, ano itong dalawang vision na tinutukoy po dito, mga kapatid? Sabi po rito, one vision ay nangyari noong September 23, 1850. Dealt with, ito po yung mga sumusunod, A, the gathering time of Israel. B, the dates of the Millerite 1843 chart. Ayan, patandaan nyo po. The daily and time setting. And the error of going to Old Jerusalem. Ayan po. So, pansinin po ninyo dito, tingnan nyo po yung nandyan sa ating outline. Yung vision noong September 23, 1850, ay ano daw po? Ay ang nilalaman, yung issue tungkol sa gathering time of Israel. Ibig sabihin, ito po ay tungkol sa doktrina na mayroong pagtitipon ang Israel doon sa Palestine. Ano po? Tapos, the dates of the Millerites noong 1843. Ang ibig sabihin ay nire-review nila at ginagamit po nila saan nagkamali. At ginamit nila itong halimbawa para maging maingat na po sila sa mga susunod na kanilang gagawin. Tapos, the daily and time setting, yung pagtatakda, at saka yung error of going to Old Jerusalem. Ibig sabihin, dito sa letter D, yung error to going to Old Jerusalem, ay may kaugnayan din ito doon sa gathering time. Mayroon kasi lang paniniwala noon na magkakaroon ng pagtitipon ang mga Kristiyano sa Old Jerusalem. Yung tinatawag nila gathering time. So mayroong error doon sa kanilang paniniwala na magagawa nila sa panahon ng Kristyanismo ay naniniwala sila na ang Old Jerusalem ay pwede maging sentro. Pwede maging sentro ng Kristyanismo at yung kanilang pagwi-witness. So ibig sabihin, yun ang konteksto na tinutumbok ni Ellen White. Malabo nang mangyari yon. Yung kanilang paniniwala na ang lahat ng Kristiyano magiging sentro ang Jerusalem, katulad ng pagiging sentro nito sa Old Testament. Hindi naman talaga naibalik yun . So yung rebuilding, kaya nga ang question what kind of building up did
Shimin. Ano po yung kanyang tinutukoy na muling pagtatayo nito? Yung bang bansa o yung pag-aakala, yung tinatalakay nilang hindi nila pinag-aagrihan, napupunta doon. Maraming kayong nagdodoktrina ngayon yan. Nandyan yung Operian, nandyan yung mga Davidian, na may gathering time, babalik doon sa Palestine, doon sa Palestina. At itatayo uli yung kaharian ni David. Sa kanilang panahon, ay yun daw ang magiging sentro ng ng witnessing ng mga Christian. Which is yun ang sinasabi at tinutukoy ni Ellen White. Ngayon, sige, papalaot tayo. Pag muna natin bigyan ng conclusion yan. So, iyon namang sumunod na vision, sabi po rito, from the vision of June 21, 1851, deals with the third angel's message and time setting. At noong August, ito po yung mga nadagdag doon sa aklat na yon, August 1851, there were added also, letter F, a further deference to going to Jerusalem, and G, the statement about Old Jerusalem not being built up. Ayan yung statement na yon, na ang Old Jerusalem not being built up, hindi na ito maibabalik sa dati. Yun ang tinutukoy ni Ellen White. Hindi yung bansa ngayon. Kasi tingnan niyo po yung bansa ngayon. Sila pa ba yung sentro? Ano yung Jerusalem? Ano na yung pinakamalakas na religion ngayon dyan? Daming Islam dyan, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi na siya naging sentro, katulad ng dati. Yun yung hindi na maibabalik. Kaya hindi palpak si Ellen White doon. Ang palpak itong langahoy at yung gumawa ng video. Tuloy po natin. Ano pa po ang sinasabi po rito? Bakit po ay ginawa ito? Bakit pinagsama-sama itong mga ito na magkakaiba yung tinutukoy? Ang sagot po natin kasi yung timely messages nandyan. Yung napapanahon doon sa issue ay pinagsama-sama po doon. Kaya mayroong vision, una, pangalawa, pagkatapos ay pinagsama-sama po nila kasi nga timely ang mga message na nilalaman po nito. Napapanahon na kailangan ay naiparating doon sa mga taong hindi nagkakaintindihan. Yan yung reason, ano po? Yung napapanahong mensahe. So, tingnan po natin sa kanyang closing sentence or kanyang panalita. Sabi po niya rito, I also saw that Satan was doing his utmost to lead the minds of the children of the Lord into these things now, in the gathering time, to keep them from throwing their whole interest into the present work of the Lord. Pansinin po ninyo yung gathering time at saka yung salitang now. Kaya ko binigyan ng emphasis yan kasi yung salitang now at yung issue, the time, kaya nga sabi dyan ay timely messages, ay mahalaga po yan. Ang pag-aaral po natin mga kapatid, doon sa tinatawag po nating biblical interpretation, napakahalaga po yung pag-aaral ng konteksto, time and place must be considered. Ika nga, kailangan ay i-consider po natin yung panahon, bakit sinabi ito, at ano ang sitwasyon ng panahon ng sabihin nila ito. At sabi pa rito, they deal with various errors centering mainly in a mistaken prophetic interpretation known at the time as the age to come doctrine. Ayan, isa pa pong doktrinang lumalaganap sa panahong iyon, mga kapatid, ay yung tinatawag na age to come doctrine. Merong gathering time, ayan, sa Old Jerusalem, tapos itong age to come doctrine. Yung pong paggamit ng salitang now, ay ibig sabihin ay sa panahong iyon, mga kapatid, ay yun ang talagang talamak na issue na hindi pinagkakaisahan ng mga sinaunang mga Adventista. After ng tinatawag po nating Great Disappointment. Kung mapapansin po ninyo, yung pag-revise nila, pag-aaral sa pagkakamali noong 1843 hanggang 1844, ay
tinalakay po niyan. Kung mapapansin po ninyo mga kapatid, meron kaming pinaksa ni Brother Gypsy tungkol po doon sa panuligsa din ni Brother Eli Soriano na tinakpan daw ng Diyos yung vision. Tapos nilait niya si Ellen White pagkasama-sama daw babae. Biro mong sinabi daw ni Ellen White na Diyos pa rin yung nagtakip. Hinawa, parang nilait si Ellen White. So, ibig sabihin, ang tinutukoy po doon is yung time setting, no? Yung pong pagbibigay ng time kung ano ang mangyayari at kailan. Ginamit na halimbawa yung nangyari noong 1844. Ang ibig sabihin doon ni Ellen White doon ay hindi pinahayagan ng Panginoon na maintindihan yon. Kaya natupad yung tinatawag po nating Great Disappointment kasi ayaw talaga ng Diyos na magtakda tayo ng panahon. Pero ngayon, yung mga marilikot ang isip, mga kalaban, binabaliktad si Ellen White din yung hula. Samantalang siya na nga ang nagsabi na hindi pinahintulot ng Diyos na malaman yon. Hindi naman siya ang nanghula nun eh. Si William Miller ang nag-calculate nun. Nasabi ni Ellen White, talagang kalooban ng Diyos na hindi maintindihan yon. Kaya ni-review nila at nakita nila ang talagang fulfillment ng may liwanag. Kasama na rin dyan, sa early writings na yan, itong issue nito. Merong doktrina ng age to come. Ano po? At ano tong tinatawag na age to come? Kaya kung titingnan po natin, pati yung asawa niyang si James White, ay meron ding sinulat. Ito, mababasa po natin ito. Sabi dito ni James White. James White wrote an editorial in the Review and Herald in which he repeated ideas, even praises from these visions of September 1850 and June 1851. He spoke of the unity before the disappointment and the distracting views that sprang up afterward. He urged his brethren now in the gathering time. So, ano yung inaayos niya na hindi pinagkakaisahan? Ginagamit niyang halimbawa yung unity ng mga kapatid bago yung Great Disappointment, bago naganap yung kabiguan na yon, para hindi na ito maulit muli sa panahon nila, nagkakaroon sila ng disunity. Hindi na sila nagkakaintindihan. Kaya pinapaalala yung nangyari na dapat magkaisa sila. Kasi ang hindi nila pagkakaisa ay nagkakaroon ito ng epekto para po doon sa pag-proclaim ng three angels message. Ito po ang sinasabi niya, karugtong. To avoid errors that might draw interest away from our present work and to unite on teaching the essence of the third angel's message, which does not hang on time but is stronger than time can be. So, pati si James White, mga kapatid, sumulat din na sana ay hindi na maulit yung error na nangyari, nagawa noong 1844. Kaya nga sa ibang page ay binabanggit doon na talagang sinadya ng Panginoon na takpan ang pangyari, hindi na maintindihan. Inaalala ni James White dito na baka maapektuhan yung kanilang tinatawag po dyan na work. Yung pong sinabi niyan, yung present work nila, baka maapektuhan ito ng kanilang hindi pinagkakaisahang idea. Lalo na po yung lumalaganap na doktrina ng age to come na tinatawag. So sabi niya po rito, ang sabi pa po, he also warns against two diversions. Na una ay the story of Mesullam may please the ear and the age to come, occupy and divide the mind. Ayan. So, ang sabi po dito sa background, mga kapatid at mga kaibigan, ay ito yung mga warning tungkol sa paniniwala. Alamin ho natin kung bakit, ano ba yung nilalaman ng doktrinang age to come. Ano po? So, tingnan po muna natin itong sinasabi dito ni Ellen White. Sabi ni Mrs. White gave one definition a few months later in a letter equating it with looking to old Jerusalem. Ayan. Bakit? Kasi itong age to come, sabi rito, the age to come advocates so that all Jerusalem will be built up as a center
of Christian witness, fulfilling certain prophecies of the Old Testament. So for this meaning of the phrase built up can be found in the February 28, 1856 issue of Review and Herald. So, yung kanyang tinututulan bala dito, na sinasabi niya na hindi na mangyayari yung inyong turo ng tungkol sa age to come. Na ang kanila pong paniniwala, yung age to come na doctrine na yan, ay ano po, advocates thought that old Jerusalem would be built up as a center of Christian witness, fulfilling certain prophecies of the Old Testament. Mga kapatid, hindi nagkamali si Ellen White. Hindi na talaga naibalik na magkatipon-tipon ang mga Kristiyano sa Old Jerusalem at maging sentro ito ng witnessing. Pero tingnan niyo po ano nangyari ngayon. Minali. Tuwan-tuwa naman yung mga ngahoy. Yung mga dating daan. Kala nyo, nakadali kayo. Ang napulot nyo ay basura Mga kapatid, kala nyo ba'y natutulog sa kangkungan ang mga leader ng Seventh-day Adventist? Hindi Hindi pwedeng. Wala pang issue, wala pang criticism sa Adventist na hindi sinagot, mga kapatid. So, hindi nagkamali. Kaya yung question po sa atin, kung ano po yung tinutukoy ni Ellen White na itatayo, ito pala ang tinutukoy niya. Hindi yung nasa isip nyo. Ano ba naman? So, ang mali, hindi si Ellen White. Yung gumawa ng video at nangahoy. May patawa-tawa pa doon sa video Maganda, bagay sa inyo yun. Maganda yung tawa O, di ba? Bagay yung po doon sa mga nanulig na hindi naman alam ang background nito. Yan po ang dapat po ninyong tandaan, mga kapatid. So, yan yung pinapatungkulan ni Ellen White sa kanyang sulat. Malabo na mangyari ang doktrina ng age to come. Ano po? Kaya, hindi siya nagkamali. Tama siya kasi hindi talaga na-rebuild yung Jerusalem tulad ng pinag-uusapang doktrina noon. Huwag ka lising ura-urada, mga kapatid at mga parang Bible din yan di ba, ang mga Muslim hindi naman naniniwala na tama yung Biblia kasi pero gunagamit nila para maliin. Ganon lang din yon. Yung sulat ni Ellen White, ginagamit ninyo para maliin. Yun kaso lang meron po kaming Ellen White State. Meron pong mga tao dyan na itinalaga para sagutin at ipaliwanag ng tama ang mga sulat ni Ellen White, mga kapatid at mga kaibigan. So dito, kung ating titingnan dito, ay hindi naman sila nagkakaisa. Hindi naman lahat naniniwala sa age to come doctrine. Tingnan niyo po ito. Sabi po dito, si Joseph Marsh, editor of the Advent Harbinger, equated the age to come with the millennium. But Joshua Himes, William Miller's lieutenant and editor of the Advent Herald, called Marsh's age to come doctrine, Judaism, a defection incompatible with Adventist. So dito ay nakikita po natin na itong sila Joseph Marsh at iba pa, yung iba naniniwala Pero yung iba, ang sabi nila hindi yan compatible sa Adventism. Hindi yan dapat natin paniwalaan. Ibig sabihin, yung mga paniniwalang yun yung sinusulatan, yun ang tinutukoy ni Ellen White. Mga kapatid. Kaya mahirap po. Kung kayo po ay kasama ron alam ko nanonood kayo Kasi, curious kayo kung anong ibig sabihin nito. Sana pagkatapos na liwanagin natin ito, huwag na kayong mag-stay dun sa paniniwala alam nyo ng mali Kinurik na nga. Mga kapatid, mahirap po yung sa iba kayo maniwala para magpaliwanag ng aming libro. Yung mga yun, nagsialisan sa Adventist yun. May kanya-kanyang dahilan yun
Hindi po magbibigay ng tamang impormasyon ang mga taong yan, yung gumawa ng Jeremiah film. Wala tayong aasahang katinuan sa mga yan. Ito, si Joshua Himes, ito pa ang sumunod, basahin pa natin. Many feel that Jerusalem will be a center of God's activities in the last days, and so will disagree with the statement of Mrs. White and that Mr. Cleveland quoted. But then it becomes an issue of a difference in theology rather than a false prophecy. Ayun. So, hindi siya false prophecy. Manapa ay magkaibang interpretasyon. Ano po? Difference in theology rather than false prophecy. So dito po mga kapatid, ay nakikita natin na kung sino ang nagkamali. Kaya nga yung ating itatitle sana ay sino ang bulaan. Yung pong gumamit ng video at nangahoy ng video o si Ellen White. Maliwanag, hindi nagkamali. Hindi yung syudad ng Jerusalem ngayon ang tinutukoy niya, kundi yung issue inside the church, mga kapatid. Huwag tayong nangunguha kagad kasi meron pong inaayos na problema at yung paniniwala nilang iyon ang sinabihan ni Ellen White na the old Jerusalem, never be built up again. Yung pong sinasabi po nilang katulad ng dati na naging sentro siya ng bayan ng Diyos sa Old Testament. At this time, sa last days, ay hindi na mauulit yun sa panahon ng Kristyanismo. Yun, mga kapatid at mga taga-subaybay. So yan ho yung una nating paksa tungkol sa Old Jerusalem, never be rebuilt. At ngayon, dumako po tayo sa ikalawang paksa po natin ngayon. Yung tungkol po sa amalgamation. Na-share din po sa atin uli, ito yung screenshots natin. Ayan. Na since the flood, there has been amalgamation of man and beast, as may be seen in the almost endless varieties of species of animals and in certain races of men. Ito yung naipadala, in-screenshot ko. Pero ito po yung nakasaad sa video. Pakinggan mo natin ito mga kapatid. Yung video. Ito po yung maparirinig natin. Mayroon na namang caption sa gilid. Maring aral na naman ni Madam Eileen. Tapos may mga hayop at mga tao raw na hindi ginawa ng Diyos. Hindi man nila inalam kung anong ibig sabihin. Ito, pakinggan natin. Linawin na naman natin itong mali na naman nila. She believed that certain races of people were the result of sexual relations between man and animal, sexual relations between man and animal, which she referred to as an amalgamation. An amalgamation. Every species of animal which God had created were preserved in the ark. The confused species, which God did not create, which were the result of amalgamation, were destroyed by the flood. Since the flood, there has been amalgamation of man and beast, as may be seen in the almost endless varieties of species of animals, and in certain races of men, and in certain races of men, and in certain races of men. May patawa-tawa pa yun. Maganda talaga ibalik sa kanila yung tawa yan eh. Tawa po yun ng walang kaalam-alam sa totoong pangyayari. Tawa ng bata eh. Minsan ang bata, hindi naman niya ipaliwanag kung ano yung pinagtatawanan niya. So, bagay po yun dun sa gumawa ng video. Kung mapapansin po ninyo, may binanggit po doon yung term ng nag-conclude bago yung boses ng babae. Kasi yung boses ng babae ay kinuha nila yon. Tapos ay binigyan nilang conclusion. Sabi ron ay sexual relation between man and animals. Doktrina daw yun ni Ellen White na yung amalgamation na naging dahilan ng flood
ay yung pong pagkakaroon ng pagtatalik ng tao at hayop. Kaya sabi niya ron, nagkaroon daw ng sexual relation between man and animals. Isipin niyo, pag sinabing between, is yung nagkaroon ng relasyon yung tao sa hayop. Yan ang interpretation nila sa amalgamation. So, nakita natin, may huwalong pangungot yan, no? Titingnan uli natin kung sino ang palpak dito. Titingnan uli natin sino ang nagkamali. Take note, yung narinig niyong boses ay nakikita po natin. Ito po, sa screen. Tingnan po ninyo yung nasa screen. Sabi dyan sa amalgamation of man and beast. Pero yung boses kanina ng lalaki ay nagkaroon daw ng relasyon between man and animals. Aalamin natin na naman, ayon sa termino ng sumulat nito, ano ba ang ibig sabihin ng amalgamation of man and beast? Pakinggan nga natin uli. Yan ba talaga ang sinabi ng boses? Tingnan nyo, nakikita may guhit dyan. Amalgamation of man and beast. Pero ano ang sinabi ng boses? She believed that certain races of people were the result of sexual relations between man and animal, sexual relations between man and animal, which she referred to as an amalgamation. An amalgamation. Every species of animal which God had created were preserved in the ark. The confused species, which God did not create, which were the result of amalgamation, were destroyed by the flood. Since the flood, there has been amalgamation of man and beast, as may be seen in the almost endless varieties of species of animals, and in certain races of men, and in certain races of men, and in certain races of men. O yan. So, ang nakasulat po doon, amalgamation of man and beast. Pero doon sa boses, ay sexual relation between man and animals. Iba po yung mga kapatid at mga kaibigan. Iba yung amalgamation of man and beast sa between man and animals. Talagang tahasang pagmamali ito. So kung titingnan po natin, ay yung pong gumawa ng video doon sa maling prophecy daw sa Old Jerusalem, ay ito rin sila po mga kapatid. Wala po silang sinabing matino, puro kasi talagang paninira at dinamay pa itong mga ngahoy. Ngayon, pag-aralan natin, ano ba ang meaning, ano ba ang pakahulugan mismo ng sumulat? But if there was one sin above another which called for the destruction of the race by the flood, it was the base crime of amalgamation of man and beast, which defaced the image of God and caused confusion everywhere. God purposed to destroy by a flood that powerful, long-lived race that had corrupted their ways before Him. Ito po yung nasa Spiritual Gifts, Volume 3, page 64. So yung nasa Spiritual Gifts, mga kapatid, Volume 3, ito po ay na-publish noong 1864. Na po. At ito ay na-republish doon sa Spirit of Prophecy, Volume 1, noong 1870. Ang nilalaman nito ay patungkol sa tinatawag natin crime before the flood. Subalit, tinatalakay din niya ang isang kasalanan na tinatawag niyang the destruction of the race by the flood. And it was the base crime of amalgamation of man and beast. Doon niya kinuha yung termino na yon. So yung salitang yan, ang nagbigay ng kalituhan, ang salitang yon ang ginamit ng mga kalaban para ipanglito sa tao, para baloktutin ang sulat ni Ellen White. So ito yung mga kanilang mga nakitang pwedeng ibutas. Isa sa pwedeng ibutas. Ngayon, tingnan natin
ang sabi po sa ibang sulat ni Ellen White doon sa doon sa mga sumagot at pagpaliwanag sa sulat ni Ellen White. Ito po sa Ellen G. White Critics sa page 75. Ellen G. White and her critics. Every species of animal which God had created were preserved in the ark. The confused species which God did not create, which were the result of amalgamation, were destroyed by the flood. Since the flood, there has been amalgamation of man and beast. Tingnan nyo amalgamation of man and beast, as may be seen in the almost endless varieties of species of animals and in certain races of men. Pansinin po ninyo dito, yung tinutukoy dito ay animals. Yung tinutukoy po dito sa statement na ito ay hindi yung hayop sa tao o tao sa hayop. Manapa ay tungkol yan sa hayop na magkaiba ng species na nilikha ng Diyos. Sabi diyan ay na-preserve lahat yan sa ark. Yan. Subalit yung confused animal, sabi diyan, na hindi nilikha ng Diyos ay naging resulta ng, ayun ay bunga ng amalgamation. Ibig sabihin, kung meron mang sexual na nangyari, hindi yung hayop at sa tao, kundi hayop sa hayop na magkaiba ng species. Hindi katulad nung nasa buses kanina, nagkaroon daw ng relasyon at sexual intercourse ang hayop sa tao. Kaya talaga namang napakasama at nakakasama ng loob. Biro mo ba namang palabasin yung ganun? Na hindi naman yun ang ibig sabihin. Tapos ito namang patawat, naglagay pa ng tawa. Bagay po sa inyo yun. Yung tawang iyon. No? Sarap nga ganyan. Di ba ganun? Itong gumawa nitong video na to mali kayo. Hindi nyo inaayos yung inyo pong pag-aaral. Ngayon, nahalata natin po dito, mga kapatid, yung conclusion ng video ay mali sa sinasabi ng kinikilala po nating mensahero ng Diyos, si Ellen White. Tingnan po natin, kunin natin yung meaning ng amalgamation sa mga kilalang dictionary at encyclopedia. Ito po, The Century Dictionary Edition of 1889 says under amalgamation, the mixing of blending of different things, especially of races. The idea of the blending of races as one meaning of the word seems have faded out of some dictionaries, probably in view of the fact that the term hybridization is now generally used to denote fusion or crossing of living things. However, the 1949 printing of Funk and Wagnall's New Standard Dictionary says, under amalgamate, to form into compound by mixing or blending, unite, combine, as to amalgamate diverse races used specifically in the southern United States of marriage between white and black persons. Ayun pala naman Hindi yung black animals, white person ng tao. Hindi ganon. Ibig sabihin, parehong tao yan. White and black person. Biro mo yung boses doon ay sexual relation daw between men and animals. Dito pala, ay hayop sa hayop, tao sa tao, magkaibang races ng tao, black and white. Sabi nga dito, Standard Dictionary, kilala po itong dictionary at saka isa kilalang encyclopedia, yung Funk and Wagnall's, isang standard encyclopedia na mayroon ding dictionary kasama. Yun daw po, sabi ito, to form into a compound by mixing or blending,
unite, combine, as to amalgamate diverse races used specifically. Ginagamit daw ito sa Southern United States sa paanong paraan? Yung pag-aasawahan sa pagitan ng mga puti at mga itim na mga tao. Yan pala ang ibig sabihin ng amalgamation. Dinoktor. Oh, paano ngayon? May tawa-tawa pa eh. Ang sarap talaga magtawanan nitong mga... Nakakaawa naman yun. At ang masaklap ho dito, meron ding mga kapatid tayo, dismayado. Paano kaya ang sagot dito, Brother Johnson? Palagi ko wala tayong sagot. Meron. Wala ho tayong hindi sinagot, mga kapatid. Kung meron pa po kayong mapupulot na lalo yung mga ngahoy, i-send nyo dito. Wala naman tayong hindi sinagot yan eh. Wala tayong hindi sinagot dyan. Dictionary. Sabi rito, A Dictionary of American English, Oxford University Press, 1938 and 1944, 4 volumes po ito, says, amalgamate, doon sa 1797, in general sense, of persons to combine or qualities, especially by intermarriage. Amalgamate, dito sa babandang ibaba, amalgamate is universally applied in the United States to the mixing of the black and white races. Amalgamation in general sense, the fusion of the white and black races by intermarriage. Ayun naman pala eh. Bakit yung mga malilikot, ginawang pinag-asawa yung tao at hayop? Kayo naman, no? Ngayon, ito pa. We believe that the meaning of the key phrase in the question is found by understanding it to read. Amalgamation of man and beast. Thus, the passage would be speaking of the amalgamation of different races of mankind and the amalgamation of different races of animals. The grammatical construction of the common usage permit us to understand tinan nyo yung as being implied. Sabi po sa white state, yung pong yung pong iba po sa between. Yung between na ginamit nung nag-conclude dun sa video na tinawanan naman ng mga ngahoy. Nakalay nakapulot ng pagkaganda-ganda. Ako, pag bumira, sigurado, tama. Pero pag kayo bumira, sablay. Nako. Parang ginaganahan na naman ako mambira. Sa susunod po, ayusin nyo. Iba po yung amalgamation of man and beast sa amalgamation between man and beast. Biro mong baguhin nyo yon. Grammatically, magkaiba po yon, mga kapatid. Magkaiba po ang ibig sabihin nun. So, ang tanong ngayon, sinusuportahan ba ng Biblia na sa panahon ng flood ay merong magkaibang lahi ng taong nag-aasawahan? Tinanong natin, mga kapatid. Sa spiritual gifts ulit, doon po sa ay yung crime before the flood, ay meron tinalakay doon. Yung dalawang magkaibang tao o pinanggalingan ng tao, the descendants of Seth and the descendants of Cain. Ayan, puntahan natin yung Bible. Sa chapter 6, before the flood. Ito po ang mababasa natin na sa verses 2 to 7. Ito po, basahin natin. Na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. At sila'y nangagsikuha ng kanya-kanyang asawa sa lahat ng kanyang pinili. Ayan, tingnan niyo po mabuti mga kapatid. Merong mga anak ng Diyos at mga anak ng tao. Tuloy natin.
At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman. Sapagkat siya may laman, gayon may magiging 120 taon ang kanyang araw. Verse 4. Ang mga higanti ay nasa lupa ng mga araw na yaon, at pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao, at mga kaanak sila sa kanila, ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon ng mga lalaking bantog. Tinan nyo dyan meron dyang mga anak ng Diyos at mga anak na babae ng tao. Yung pong anak ng Diyos at anak na babae ng tao, yan yung sinasabing nag-asawahan at ang naging resulta ay mga lalaking bantog. Dito ay mayroong explanation si Ellen White mamaya. Pero alam natin na itong pag sinabing anak ng Diyos, ito yung mga mananampalataya, God-fearing person. Anak ng tao, ito po yung nasa lahi ni Cain. At anak ng Diyos ay sa lahi ni Seth. Ano sabi ng verse 5 and 6? At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng mga tao sa lupa. At ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang parati. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Verse 7. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat sisisihan ko na aking nilalang sila. Ayan ang tinutukoy ni Ellen White, mga kapatid. Biblical siya. May basihan ang kanyang sinabi. Kasi dito, nag-asawa yung anak ng Diyos at anak ng babae ng mga tao. Ang naging nangyari, mga lalaking bantog. Ibig sabihin yung Nephilim doon ay the fallen man. No, mga kapatid, mga taong nahulog, nagkasala. Kasi yung pag-aasawahan nila, ang naging resulta ay naging masama. Kaya nga sabi ng talata kanina binasa natin ang aking espiritu hindi makikipagpunyagi sa tao sapagkat siya may laman at talagang naging masama na lamang na parati. Iyon ang tinutukoy doon ng amalgamation. Nag-asawahan yung magkaiba. Dito naman ay ang tinutukoy po dyan, anak ng Diyos at anak ng tao. Pamamalian ba natin yan? Iyan ang nakasulat sa Biblia. Ibig sabihin, kung meron man ditong biblical, si Ellen White yun. Tama yun. Kaya nga pinagsisihan ng Panginoon. At dahil doon, nilipol niya ng baha. Kaya tama si Ellen White. Ang mali, yung yun ang mali. Tawa lang na tawang. Binigyan yun ng tawa mga kapatid. Walang ganun. Parang masarap tumawang ganun So, ito, may back up ba tayo sa ibang mga sulat ni Ellen White tungkol dito sa sinasabi? Tingnan po natin. Ano pang sabi dito? The two groups were distinct in two marked ways. One, the first group felt the curse by lightly. The second group who turned from God and trampled upon His authority felt the effects of the curse more heavily, especially in stature and nobleness of form. The descendants of Seth were called the sons of God. The descendants of Cain, the sons of men. Here, two races are presented which differ both in moral and physical characteristics. Yun po yung tinatawag pala doon ni Ellen White na nag-amalgamate, mga kapatid at mga kaibigan. Nasa Bible po yun. As the sons of God mingled with the sons of men, they became corrupt, and by intermarriage with them, lost through the influence of their wives, their peculiar, holy character, and united with the sons of Cain in their idolatry.
They corrupted themselves with those things which God had placed upon the earth for man's benefit. The more men multiplied wives to themselves, the more they increased in wickedness and happiness. Iyan po. Tingnan niyo po mga kapatid, mga taga-subaybay, ang linaw. Kaya kung kukuha ka lang ng portion, tapos, ay patay tayo dyan. Walang mangyayari yan. Walang mararating. Talaga naman, mga kapatid, sa Patriarchs and Prophets, nilinaw pa din ni Ellen White sa iba niyang sulat ang tungkol sa bagay nito. Ibang sulat niya to, sinusuportahan niya kung ano yung sinasabi niya ron sa aklat na yun. Sa 81 to 82, for some time, the two classes remained separate. The race of Cain, spreading from the place of their first settlement, dispersed over the plains and valleys where the children of Seth had dwelt. And the latter, in order to escape from their contaminating influence, withdrew the mountains and there made their home. So long as the separation continued, they maintained the worship of God in its purity. But in the lapse of time, they ventured little by little to mingle with the inhabitants of the valleys. This association was productive of the word's result. So the sons of God saw the daughters of men that they were fair. Ayan. So ito yung binasa natin sa talata. Ibig sabihin, nagbase si Ellen White doon sa chapter 6 ng Genesis. Hindi po siya mali. Ang mali, yung pong dinoktor ang sulat ni Ellen White, ang of man. Ibig sabihin, amalgamation of man and beast. Amalgamation, nag-intermarriage yung tao sa tao, magkaiba ng lahi, at hayop sa hayop. Hindi yung hayop sa tao ay ginawang between. Ay di, wala. Patay. No? Sabi pa po dito, the children of Seth, attracted by the beauty of the daughters of Cain, descendants, displeased the Lord by intermarrying with them. Many of the worshippers of God were beguiled into sin by the allurement that were now constantly before them, and they lost their peculiar holy character. Mingling with the depraved, they became like them in spirit and in deeds. The restriction of the seventh commandment were disregarded, and they took them wives of all which they chose. Hindi lang isang ng asawa, dinabihan talaga. The children of Seth went in the way of Cain. They fixed their minds upon worldly prosperity and enjoyment and neglected the commandments of the Lord. So ang ganda na sana yung descendants of Seth, mga kapatid, na tinawag na son of God, pero sa kanila ay nalihis. Nag-asawa sila sa mga daughters of men. Itugtong pa po natin ito, tapos magbasa tayo ng talata. Polygamy was practiced at an early date. It was one of the sins that brought the wrath of God upon the antediluvian world. Yet after the flood, it again became widespread. It was Satan's studied effort to prevent the marriage institution, to weaken its obligations and lessen its sacredness, for in the surer way could be defaced the image of God in man, and open the door to misery and vice. Tingnan mo? Yung napakagandang panukala ng Diyos sa pag-aasawahan, sinira ni Satanas.
pinag-asawa, hindi lang isa ang asawa, dinamihan pa talaga, polygamy. Sabi diyan ay polygamy was practiced at an early date. So, yung pong mga sons of God ay anong nangyari? Sila po ay naligaw. Nagpadaya sila kay Satanas. Yung yung banal na pag-aasawa ay nawala na sa ayos kasi nakipag-asawa sila sa hindi nila kalahi. Mahigpit pong pagbabawal niyan mula sa time nila. Noong umpisa pa lang ay na konti pa lang ang tao, pwede yon pinahintulot. Pero dumating ang time na hindi na po ipinahintulot na mag-asawa sa magkakapatid. At the same time, yung mag-asawa sa hindi kapananampalataya. Ito, basahin natin. Deuteronomy 7 verses 3 to 4. Sabi po dito, do not intermarry with them. Do not give your daughters to their sons or take their daughters for your sons. For they will turn your children away from following me to serve other gods, and the Lord's anger will burn against you and will quickly destroy you. Ayan ang warning, Huwag makipag-asawa sa kanila na hindi po natin kapananampalataya. Huwag din ibigay ang mga babae sa kanilang mga asawa, mga anak na lalaki. Bawal ho iyan, mga kapatid. Tapos sabi po sa Leviticus chapter 19 verse 19 ESV, you shall keep my statutes. You shall not let your cattle breed with a different kind. You shall not sow your field with two kinds of seed, nor shall you wear a garment of cloth made of two kinds of material. So tingnan po ninyo rito, pansinin po ninyo yan. You shall not let your cattle breed with a different kind. Kaya meron talagang pwedeng mangyari na pagtatalik ng hayop na iba ang races sa ibang races, mga kapatid. So, hindi po mali si Ellen White dito. Kayo ang mali. Sabi po rito, Mrs. White speaks of two clearly distinguished groups that testify to this amalgamation. There are one species of animals and two races of men. There is no suggestion that there were species part man and part animals. Yung nasa video. Sexual relation between man and animals. Minali. Kinahoy ng mga dating daan. Tuwa. Ayun. Alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Siya sa atin suriin.